Ruling the storm within, managing negative emotion by God's way. Ah, so, tayo mga mananampalataya, nagtunay, may kilala pa rin mabait, maayos, wala siyang ginagawang masama, pero kapag dating sa kanyang emosyon, madali siyang magalit, masungit, di ba? May kilala din po ba kayong tatahit-tahimik, pero ang motto niya ay huwag mo lang akong gagalitin. Oh. Baka may kilala rin naman. Minsan, mga kapatid, tayo po ay napupulaan hindi dahil sa mga lantaran na mga ginagawa natin hindi maganda. Tayo po ay napupulaan minsan dahil sa pag-uugali natin. At yun na, minsan din, primarily, dahil po sa emotion natin. When I say negative emotion dito, more on yung tinatawag natin anger. Kaya ano buwan natin yan, storm within. Storm within. More on I'm dealing with anger. O yung tinatawag natin anger management. Napakinggan nyo na po ba yan? May tao, madaling kainis. May tao, madaling magalit. Konting bagay lang, nagagalit. Ano kaya ang pinagmumulan ng mga bagay ngayon? Bakit kung minsan gano'n yung mga reaksyon natin? Pag may naayawan tayong hindi maganda, bigla din naman nag-respond tayo ng negative way, which is common naman talaga sa tao. Common sa tao. Pero tayo mga mananampalataya, it is uncommon for us na tayo po ay magre-react o mag-emote ng negative way. Negative way. So, ano nga ba yung mga pinag-uusapan natin? Tignan mo natin ang ating verse. Sa Proverbs 16, verse 32, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who holds his spirit than he who takes a city. In Tagalog, siyang matlupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan. At siya nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakot ng isang bayan. Yung kung kaya mo daw pigilin at kontrolin ang sarili mo, mas paigi ka daw kaysa yung mga nananakot sa bayan. So ito yung pinapakita niya, he who is slow in anger. Sabi ko nga, sana mapulaan na tayo sa ibang bagay, wag lang sana. Pagdating sa character natin, sa pag-uugali natin. Yan majority, dyan nadadali yung mga mananampalataya. Pagdating sa pag-uugali. Yes, hindi ka nagtatalo, hindi ka pumapatay ng tao, pero ang sabi naman ng ilan sa'yo, ang sama naman ang ugali niya. Buktutin, masungit. Galit na galit. Pagpapamili po yung mga bata, at wala pa silang pasayata yung bubo. But I know that you will not be distracted. Mga lalakad-lakad. So, yan po yung ating pong verse. Kanina po napupulaan. Yung wala ka ng ibang weakness, pero pag nagalit ka, nakakagawa ka ng masama. Have you heard about emotional intelligence? Minsan ang topic namin yan, ni Pastor Fritz,
Topic namin yan, yung tinatawag na emotional intelligence. Pag sinabing emotional intelligence, your ability to manage your own emotion. May kaya ka bang i-manage yung emotion mo o bigla-bigla na lang pumuputak ka, bigla-bigla na lang nagagalit ka, bigla-bigla. Pero naman kapag ka nagalit, ang way of expression nila kapag kagalit, mananahimik, hindi kikibo. Sino yung gano'n? Hindi na lang kikibo at hindi mo mapansin. Ayun, iba-iba tayo ng expression ng tinatawag na galit. But then, it's still galit. Ang tanong na lang, masama ba yan? Masama po ba magpakita ng emosyon na hindi maganda? Palagay ninyo. Yan ang titignan natin. Ang Panginoong Isus ba nagalit din po ba? Yes, nagalit din. Para mamaya, isumbat niyo sa akin yung verse na yun, na kung saan nagalit ang Panginoon at hindi lang basta nagalit. Nagwala siya sa loob ng templo. Itinumba niya lahat ng mga itinumba niya lahat ng mga lamesa, lahat ng mga paninda sapagkat yung templo ng Diyos ay ginawa nilang tindahan, ginawang palengke. Kaya minsan din sa Biblia, makikita natin, mababasa natin, minsan din naman ay nagalit ang Panginoong Jesus. But then, I want to remind you that iba po yung galit na yun sa galit natin. Na kapag may ginagawa tayo, may nakabala sa atin, galit tayo agad. Iba din po yun. Ano nga bang story behind that anger of Jesus? Ang anger po ng Panginoon, we will consider that as a holy emotional expression. Bakit ba na? Sapagkat connected po ito sa kanyang kabanalan. Yung galit niya na yun ay pinakita niya ay connected sa kanyang kabanalan. Bakit connected sa kanyang kabanalan? The temple of God is holy. And yet, ginawang palengke, pugang ng magnanakaw. Kaya siya nagalit dahil sa masamang imahe na ginawa sa kanyang templo. Banal yung templo ng Diyos, and yet, excuse me sa term, binaboy nila. Ginawang palengke, nandun ng pugang ng mga, yung sabi nga, magnanakaw, snatcher, di ba? Nandun lahat, mandaraya, mandurugas ng mga nagpepenta, nandun. Sapagkat bakit nga ba ginawang palengke yun? Pagkatandaan niyo, isa lang ang templo ng Israel. Nasa gawing Juda pa. Lahat, from Dan to Beersheba, lahat yun pupunta sila sa templo. Napakapal na tao. Libo-libong tao ang dumadalaw sa templo ng Diyos. Kaya naman, napakaganda. Napakaganda mga naman pagbenta to. Madaming tao. Madaming bibili. Kikita sila. So, ganun nangyari yung imahe ng templo ng Diyos. So, again, yung galit niya na yun, it is connected or related sa kanyang kabanalan. It has nothing to do with yung galit in dealing with people around him. Wala naman siyang pinagalitan na tao dun eh. Ang pinagalitan ka, yung mga ginagawa ng mga tao. Magkaiba po yung galit sa tao at galit sa ginagawa ng mga tao. Sana ma-distinguish din natin yun. Kaya kapag ka nagalit tayo, ano initial expression natin, lalo na sa mga pamilya na tulad ko, dahan-dahan. Huwag agad mamamalo kasi mahal naman natin yung ating mga anak. Bagay na I'm always reminding myself kasi alam ni Mrs. yan. Magagalitin talaga ako dati. At there were times that I could not control my galit. Pagka may hindi sila nagawa, hindi tama, magagalit ka agad.
Hindi ko din alam kung ano po yung triggering factor ninyo sa galit ninyo. May tao bang hindi nagagalit? Baka may kakilala kayo at magandang interview niyo. Ano pinatag Prince? Magandang interview kapag may taong hindi nagagalit. Sapagkat ito ay basic na emotion natin. Parang ito, kumbaga ito ay common. Ano yung mga common? Masaya, malungkot, kasama na yung galit. But then it is a very good thing kapag ka natutunan natin kontrolin yung ating galit. Again, so, base sa pinakita nating example, nagalit din ang Panginoon Jesus. So, meaning to say, hindi naman kasalanan ang magalit. Ang kasalanan, alamin natin mamaya. Kung ano nga ba yung galit na yan. Tignan ka, he who is slow to anger is better than the mighty. Mas maigi pa, mas malakas pa yung tao na kayang kontrolin yung galit niya kaysa yung malakas physically. Bodybuilder, malaki ang katawan, malakas. Pero kung tutin naman, magagalitin naman, ang sabi ng Biblia, mas maigi pa yung tao na kayang kontrolin o i-manage yung kanyang emosyon. Okay? Bakit ba ito yung topic natin ngayon? Di ko sinasabi magagalitin kayo. But then it is a drawing line for us. Madami kasing epekto ang galit eh. Ang epekto ng galit? Negative emotion like anger, fear, or anxiety can damage. Dahil sa galit, nakakapanakit tayo ng tao. Dahil sa galit, nakakapagbitaw ka ng masasakit na salita na hindi malamo. Dahil sa galit, nasasaktan mo yung mga mahal mo sa buhay. Dahil sa galit, nagkakahiwalay pamilya, nagkakahiwalay ang pagkakaibigan, nagkakahiwalay ang samahan dahil sa galit. Ano ba? Dahil sa galit din, nabubuo yung sama ng loob, yung tinatawag na pukot o hatred sa kapwa. Dahil sa galit, may mga taong nakapapatay. Tama? Pumapatay. Tama? Ano ang kuha nila? Bigla-bigla na magugulan ka, yung isang tao ay napatay. Wala. Nag-away, nag-alit. Dahil sa galit, may mga hospital. Ilang nahaharap na, kundi nakakasakit. Physically. Nanampal, nanuntok. Common yan, lalo na sa mag-asawa. Common ang galit. Common din sa mga organisasyon, kapag ka may boss ka, expect mo na may time magagalit. Look, nakita ng maliit na bagay, but it can damage a lot of things sa ating buhay. Dahil sa galit, hindi lang yun. Alam mo ba may mga tinatawag na domino effect? Galit ka, araw ng linggo. Nag-away kayo, galit ka. Sa halip na magsimba ka, hindi ka na nagsimba. Tama o tama? Kasi galit ka. Naglalaro yung initial effect lang. May mga tinatawag na domino effect ng galit. Kaya hindi magandang pinapangigal yan eh. Kasi kapag kanya yung pinagingan natin, yung galit na niya, ano sabi dito? It can damage not only relationship, but our spiritual life. Kaya sabi din ng Panginoon sa 1 John chapter 4, ano sabi na doon? Sino man nagsasabi na mahal niya ang Panginoong Diyos, iniibig niya ang Panginoon,
ngunit napupulot sa kanyang kapatid isang sinungaling. Diba? Pagkaano ng linggo, madami tayong palakpakan, madami tayong praise. Sinasamba natin, tinataas natin ang Panginoon. Pag-uwi natin ng bahay, panagihalin naman. Pag-uwi natin ng bahay, kinabukasan, nakita ulit natin ang kaaway natin. Hindi ulit maganda yung mood natin. Sino po sa atin hanggang ngayon, may tao pa din na kinagagalitan? Sino po sa atin hanggang ngayon, may tao pa din na kinapupuutan? Ayaw pa din makita, ayaw makausap. Dahil para sa atin itong mensahe na ito. Sino sa atin ang hanggang ngayon, pag nagalit, ay nananakit? Physically, verbally, sa salita at sa doon. Dahil para sa atin ang mensahe na ito. Sino sa atin ang hindi kaya kontrolin ang kanyang galit? Sa atin po ang mensahe ngayon ng mga ito. And if we have experienced this in the past, then we have to listen. Okay? Ang salita ng Panginoon, o yung tinatawag natin scripture, teaches us not to be ruled by emotion, but to rule over them with God's help. Ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo upang i-manage o patunahan ang ating emosyon. Hindi yung emosyon yung mangunguna sa buhay mo. Kaya na may kataga kapag ka nagagalit tayo, dalalan yun ang galit ko. Diba? Ibig sabihin na carried away ka. Kinokontrol ka ng emosyon. Supposedly, yung dapat yung emosyon ang kontrolin natin. Hindi yung emosyon yung kukontrol sa buhay natin. Kapag kayong emosyon natin ang nangunang kumontrol sa buhay natin, doon tayo nakakagawa ng hindi tama. At dahil nagpadala tayo sa emosyon, sa bugso ng damdamin, nanangin tayo, nagsalita tayo ng masakit, there comes tayo. Maging halimbawa pa ba tayo, mabuting halimbawa pa ba tayo sa mga mananampalataya? Kung sa bukso ng emosyon tayo ay gumagawa ng hindi tama. Kaya ang sabi ko kanina, maaaring wala kang ginagawa. May mga kasalanan na lantaran na ginagawa. Ngunit pagdating sa emosyon mo, sana nagagawa ko natin i-manage ito. Ang tao daw na hindi kaya i-manage sa kanyang emosyon, mababa daw yung tinatawag na emotional intelligence. You can manage your emotion, pabukso-bukso ka. Kung ano yung maisip mo, masakit na salita, bigla ka na lang binitawan. Walang preno yung dila natin sa pagbigkas ng masasakit na salita. Paano na lang yung spiritual na buhay natin? Kung panay masasama naman yung salita na lumalabas sa bibig natin. Kung maya-maya naninigaw tayo, sino dito hanggang ngayon ay naninigaw pa din kapag kagalit? Nagbubulyaw. Ayaw. Dati nyo, kilala ngayon pumapasok sa church, tapos dinig na dinig kapag kalakaw, bulyawan. Diyos ko. Huwag naman po sana makita sa atin yung gano'n. It is not the word. Kasi lalo na kapag nakikita tayo pumapasok sa church, ang tingin nila sa atin, napakapait na pamilya yan, napakabuting pamilya yan. Ganyan kapag ka nagtalo, nag-away, bulyawan sa loob ng bahay. I hope, kung may ginagawa pa tayo gano'n, tulungan tayo ng Panginoon na mawala gano'n. It is unbecoming. Pwede na pang pag-usapan ng masinsinan.
Yan po yung napag-aalala naman. Ako nga, matagal na din ako maglilingkod sa Panginoon, but I admit, madami pa din akong inaaral ng mga bagay patungkol sa pamumuhay. Kagaya agad yung pagmamanage natin ng emosyon. Totoo, hindi ka nagtatama, hindi ka pumapatay, hindi ka nagsisinungaling. But when it comes to managing your emotion, nagiging anghel na anghel yung tingin sa'yo pagka nagalit ka, magiging may suka. Tupa kung titignan, kala mo, tupa, hindi makabasa bigla, paggalit, magiging drago. May ganun na yung kilala, kapag kagalit ay magiging drago, kala mo, manangain ng buo. Ngayon, yun po yung natin po titignan. Nagustuhan ko lang itong sinabi ng theologian na ito, na bagamat patungkol ito sa passion, pleasure naman yung tinutukoy ng emosyon. But then when it comes to sabi niya, argues that passion are morally neutral in themselves, but take on moral value based on how they are governed by reason and will. Sabi niya dyan, usually yung emosyon natin, neutral. Hindi mo masasabing masama o mabuti. Nalalaman mo lang masama, depende kung saan siya. Ano yung motive niya? Ano yung motive kung bakit nailabas niya yung emosyon na yun? Ano yung ginawa niya? Ano yung nature ng emosyon na yun? Di ba, magalit, biglang nanapa. Kaya, pumapasok yung moral value na tinatawag. Yung galit lang, walang wadam. Wala neutral, sabi niya. Kaya si Thomas Aquinas at theologian, neutral daw yung galit, yung lungkot. Pagka yung pleasure din naman, marami tayong gusto. Pero ang tanong, nalalaman yung value nun, kung ano yung moral value nun. Pag sinabing morality po, patungkol sa tama at mali, mabuti at masama. Nalalaman natin kung anong nature ng emotion na yun kapag ka, your reason at will, kung ano na yung dahilan, kung bakit inilabas na yung emosyon na yun, ano din yung kanyang ginawa nung inilabas na yung emosyon na yun. Siya ba'y gumawa na ng kasalanan? Then, ma-justify natin, doon pa lang papasok yung moral value. According kay Thomas Aquinas, sabi niya doon. Halimbawa ako, galit ako, bigla akong nanapa, doon masasabing pangit, magalit. Masama yung galit ko. Pero kapag kagalit lang ako, nagtaas lang ako ng boses, at hindi din ako nagbitaw ng masamang salita, maaaring masasabi natin na yung galit ko ay tama lang. Pero kung galit na galit ako, at bitaw ako ng panlalaki sa salita, doon na ma-judge yung galit ko na nasasabi nila, ang sama naman ng ginawa mo. Ingat po tayo, paano natin ma-manage, pagkakalmahin? Intindihin natin, recognize na rin, alamin natin, saan pa nagmumula yung galit niya? Baka naman hindi talaga tayo galit sa ating kapatid. Baka naman hindi talaga tayo galit sa ating mga magulang, asawa, anak. Baka naman ang totoong pinagagalitan natin ay yung ginawa nila. Halimbawa, may magkapatid, galit na galit sa kanyang kapatid. Pagka nakikita mo yung kapatid niya, doon ka! Sinisipan ng gano'n. Kung yung may examen, wala namang ginagawa masama yung kapatid niya, galit na galit siya sa kapatid niya. Baka naman ang dahilan,
hindi dapat sa kapatid niya, kundi yung treatment sa kanilang magkapatid, magkaiba. Tama? Yan yung ibig sabihin na stay, recognize nyo, saan nga ba nag-uga? Saan ba nag-mula? Pagkatatanungin mo, hindi naman pala talaga sa kapatid niya galit, kundi dahil mas pinapaguran yung kapatid niya na yun. Yung pagtrato sa kanyang kapatid, kaya siya nagagalit. Mas pinatrato ng mahusay, mas pinapaguran yung kapatid niya kaysa sa kanya. Yun naman pala yung dahilan. Kaya sometimes kailangan maunawaan natin. Kung minsan din, yung tao nagagalit din. Bagong-bagong kakilala na rin ba pa lang. Galit ako sa tao na ito, wala namang ginagawang masama sa akin. Halimbawa, may nanghirap sa kanya na uso pa ba din, wala namang tao, wala utang, may umutang sa kanya. Agad-agad, pinagbigaan ka ng masama. Utang na naman, hindi naman one. First time pa lang yung tao lumapit sa kanya. Kapag na-examine na ngayon, aalamin niya, kaya pala siya nagagalit kasi may mga experience na siya in the past. Na hindi naman siya, tapos siya pa yung lumabas na masama. Inaway-away pa siya. Hindi lang siya makatao. Mga galang-galang. Example lang po yun, Hindi ko sinasabing tayo yun. Ang sabi ni James, be quick to hear. Matuto po tayong makinig kapag pinapaliwanag ko sa atin. Kung minsan, di pa natin alam yung sitwasyon. Dada na tayo ng dada, galit na tayo ng galit. Kaya natin, bakit doon na natin tanongin? Minsan, may nakita tayong pagkakamali ng iba, nagagalit tayo agad. Tama po ba ang tama? Na paano ba hindi na tayo nagkakamali? Ito, minsan din po sa akin, huwag kayong magpunta. Pagsabi ko nga, I choose to proclaim or declare a message that is also for me as your pastor. Matuto po tayo makinig. Tignan natin yung sitwasyon. Magtanong tayo, bakit mo ba ginawa yan? Kuya ate, bakit mo ba ginawa yan? Tatay, nanay, kapag bumingin na namin doon dita. Pakinggan muna natin sila. Pakinggan muna natin. Ang sabi na, quick to hear. Pag pinapaliwanag sa atin, unawain natin. Slow to speak. Biblical po yan. Hindi yung basta na lang, bigla na lang, nagagalit, nagwawala. Bakit kasi ganyan? Ganyan ka naman kasi. Dati na kasi ganyan ugali mo, hindi ka naman bago. Diba? Hindi ko alam kung ano pang mga binibigkas natin. Ano sabi dyan? That is biblical. Matuto tayo makinig. Matuto tayo magdahan-dahan sa pananalita. Slow to speak. Graceful. Ito yung may natinig ka lang. Nagbuwan yung tayo mo, hindi mo na gusto nga. Wala na din tayo. Sino dito ang kakayan na wala ka? That is not a behavior of a Christian. Yung nagwawala kapag kami hindi na gusto nga. Ano ba? Slow to speak and slow to anger. Those are biblical po. Gusto natin malaman kung paano tayo makuha na yan sinasabi na ng Biblia. Matuto tayo ng dahan-dahan. Na kapag may napakinggan tayo, pag may nadinig tayo, huwag agad. Huwag agad lang. Pag-uwi natin doon, sigurado para may magagalit sa atin pag-uwi natin mamaya.
ingatan at paalala sa atin ito. Understand the source of your emotion. Saan ba nanggagaling ang emosyon na yan? Ha? Sa pride ba? Dahil ayaw mo ba masasapawan kaya galit ka? Ayaw mo ba ikaw yung nadidiktahan? Minsan, ganun tayo. Ayaw natin yung tipo na tayo yung sumusunod. Hindi ba tinuturo ng Panginoon ang humility para papakumbaba? Bakit? Dahil lang sa pride natin, kaya tayo galing. Ayaw natin matutong magpapababa. Jesus, sabi naman, I mentioned it last time in my preaching. Jesus is the perfect example of humility. To the point that he equaled himself with animals. Kaya nang tinanong mo kayo minsan sa preaching ko, sino sa inyo ang pinanganak sa saksakan, kulungan ng hayop? Meron po ba? And yet, yung ating Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, ipinanganak sa kulungan ng hayop. Hindi pa pagpantay, ipinantay niya yung sarili niya sa pinakalis. Pinantay niya kung ako ang may mangusga para Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, ipapanganak sa kulungan ng hayop. That is a humility. Overwhelming humility. Ilelevel mo yung sarili mo sa hayop. Diyos ka ng mga Diyos. And yet, he did that. Bakit niya ginawa? Upang lahat ng tinuturing natin, walang kwenta, animal sa tingin natin, ay maabot ng Diyos. Di ba? Tayo mga tao, pag-musga tayo, walang kwenta ng tao na yan. Hanap ng tao na yan. Ay, mga kumakalawin yan sa maringay, hindi natin pinapakialaman. Lahat, bakit mga taong binasa? We wanted to reach those kind of people, even they are undesirable. Desirable ba yung place na napanganan niya? Hindi. Hindi kaya-kaya yun. Anong amoy nun? Kulungan ng hayop. Hindi kaya yun. Pero ginawa niya kasi gusto niyang abutin lahat ng hindi kaya-kaya. Ano pa? Yung source ng emotion natin, fear? Natatakot tayo? Hurt? Mas primary dito siguro sa hurt. Dahil may pas ka ng sakit, pain, kaya madali kang magalit. Matutroma ang tawag ko. Yung past pain mo, hanggang ngayon dala-dala mo pa din, kaya tingin mo sa lahat na ng tao sa paligid mo, ganoon din ang gagawin nila sa'yo. We should learn how to manage our emotion. Okay? Tanungin natin, paano natin malalaman? Ano ba bang dahilan kung bakit ganito yung aking damdamin? Unawain natin. And then, reflect on spiritual maturity and unresolved pain. Tignan natin, baka may mga hindi pa solve na mga sakit na mga naramdaman natin in the past, na hanggang ngayon ay may pain pa tayo in the past, hanggang ngayon dala-dala natin. Kaya tayo madaling magalit, madaling kindness. Okay? Next. Ito, yung sinasabi natin bakit kanina, slow to anger. Reflect mo nga. Before we're going to react, reflect mo nga. Give time. Take a minute. At least inhale and exhale kung ano man yung way natin.
para magkaroon tayo ng time na ma-process bago tayo mag-react. Ano yung kapag kapay na pakinggan ka, nag-aalboroto ka na agad sa galit. May mga kung ikaw mo na ay pahinga. Pag-isipan mo, bakit pa ganyan yung nangyayari? Wala pong mabuting na itutulog ang galit. Kasi kung meron, ibisan na lahat na pabuti. May nakilala ba kayo na galit na yung mga sitwasyon ay napabuti lalo? Dahil sa galit at galit niya? Wala po. Nagpupos lang ito na pag-iwalay, broken relationship. Lumalayo sa iyo ang isang tao. Napapalayo sa iyo ang isang tao because of your unmanaged emotion. Be careful. Bakit dito yan? At taglay-taglay na natin. Take time, sabi nga, ano dapat gawin? Ito, practical application. Take time to pause and pray. Ano mo mag-pause ka muna tapos manalangin ka? Nakakita mo mas pagawa ko. Emotions are not simple. His reaction often are. Yung padalos-dalos, pakikilabigla, ay iwasan po natin yun. Kapag ang isang tao, padalos-dalos, pabigla-bigla, 99% nagkakamali. I can say that. Pagka tayo mo ipagsubukso, padalos-dalos, sa ating pong salita, ilos, magaling po sa ating pagkamali. Ang sabi ng Proverbs 29:11, ano binabanggit yan? Pero mas magandang basahin natin sa wikang Tagalog. Ang sabi, hindi ka naman yung bagyo. Paano paulan na ilan. May balita ako na may dalawang kapalitin na bagyo. Hindi ko po alam. Kung nabalita ko ba yun. So basahin po natin 29:11, ganito po yung binabanggit. Kung magalit ang mama ay walang pangundahan. Ngunit ang matalino ay nagpipigil na ang galing niya ay mahalata. Wow! Ang matalino daw, pinipigilan niya yung galit niya na hindi siya mahalata. But a wise man holds na pinipigilan. In fact, ayaw niyang lumabas. Alin tayo? Yung matalino tayo, yung mama. Dalawa lamang po yung binigyan ng Biblia. Nagkalaman ito. Kung tayo ay matalino, matuto tayo pumigil sa ating galit. Yan po yung pinabanggit ng Biblia. Hindi po ako ang nagbabanggit. Ang salita po ng Panginoon. God designed your emotion to be against. Not guide. Sino dito ang ginagawa ng emosyon? Na kung sinabi ng emosyon, magalit ka! Ginawain mo yan! Yung damdamin niya. Sinusunod niya yung kanilang damdamin. Pag sinabing grace ay ilis o pagpakita mo kung anong estado mo. Malaman mo, kapag ayaw mo sumama, masaya ka, masaya mo yun. Yan yung expression lang ng ating saloobin. Hindi dapat yan yung
gumagabay sa ating kilos at salita. Inuulit ko po, hindi dapat yan ang nagiging gabay ng ating kilos at salita, yung emotion. We're dealing with negative emotion, ha? Ay, pastor, ibig sabihin ba, kung masaya ako, hindi na dapat ako magpakasaya? At pinupunto natin dito the negative emotion. They're meant to report to you, not dictate you. Kaya iwasan po natin nagpapadala sa tinatawag na galit. Hindi dapat yung nagdidikta, hindi dapat yan ang nagdidikta kung paano tayo magsalita at paano tayo kumilos. Okay? Ganun sinabi ni Pastor John Bloom. Igualan ng Presbyterian o Baptist, same lang yan. Siya din ang kung encounter ka ni Pastor Briggs yung Desiring God na website. Siya din ang may site doon. Ayan. Paano ba? Pastor, ano bang gagawin natin? Galit na ako. Lalo kung nakakagalit, wala naman akong ginagawa masama. Pero kung pinapalit ako masama, nakakagalit na naman yun. Ako, wala kang ginagawa masama, pero ikaw ang lumilita ng masama. Sabi dito, Romans chapter 12, verse 21, sinabi na kung paano tayo nagalit, slow to speak, slow to anger, here, makinig. Pinapagin dito Romans chapter 12, 21, overcome evil with good. Hindi pwede na yung galit o yung negatibo sa atin ang madali. Dapat tayo, we must overcome evil with good. Kahit kailan, parang sa computer lang yan, may virus yung computer. Ano ang against them? Anti-virus. Tayong tinatawag. Ang tanging makapagpapagamot o makapag-ihil sa sakit, ay gamot. Di ba? Kasi, pwede ba ang lunas sa masama ay masama din ulit? So it must be good. By doing good, by choosing to do what is good, by choosing to speak what is right, na-overcome po natin yung masama. Hindi pa rin mawala yung galit mo. Halimbawa, huwag mo kang magpapakita sa akin. Di ba? Dapat tayo kapag hindi mawala yung galit natin. Pero kung makita itong tao na ito, sasabihin natin. Mahirap po kasi yung ano. Ang galit po, sabi nga ni Pablo sa Ephesians, huwag nating hayaan lubugan na araw. Pag inabot pa niya ng gabi, kinabukasan, hindi na po galit yun. Ang tawag na, italit na tawag doon puot. Napupuot na po tayo. Ang galit, that is an immediate reaction. Nagalit ka, na-experience mo na, tapos na. Yun ang galit. Pero kapag ang galit, hanggang kinabukasan, ang tawag mo ay puot. Pag inabot ng kinabukasan, hatred, yun po ay kasalanan na yun. Galit itself ay hindi kasalanan. Pag yan ay naging puot na hatred na, kung na po na nanginginig ka, pagka nakikita mo yung ginagagalitan mo, then that is sin.
a very bright stream. Maliwanag na kasalanan ang galing na nag-i-exist for couple of days and beyond. Kaya paalala po, muli pinapaalala sa atin, huwag po tayong mamuhay sa galing. At kung may mga tao na di pa natin napapatawad at galit tayo, I hope that this is the time for you to forgive them. Sino ang kawawa? Yung tao ba na nagagalitan natin o tayo? According sa nadinig kong isang preacher, ang galit daw o betre is your way to put yourself into jail. Yung hatred o yung galit na matindi, yan daw ay paraan ng isang tao upang ikulong ang kanyang sarili. Sapagkat yung kinagagalitan niya, namumuhay ng payapa, siya nagninitnik sa galit, nakakulong sa galit. Kumain mo yun? Nakarelax yung kinagagalitan mo, normal ang buhay, masaya, tapos ikaw nagninitnik ka sa galit. That is your way to increase of yourself. Sabi ng isang nakalimutan kung sino ng tao yun. Kaya huwag po natin ikulong yung sarili natin sa galit. Learn to forgive. Learn to hindi lang forgive. Self-control. Hindi mas maganda na yun na habang magagalit ka palang kinokontrol mo na, naiwasan mo pa yung pagkakaroon ng galit sa puso. Naiwasan mo magkasala. Ito, gawin natin. Instead na magalit tayo, dahil sabi dito ulit ay sa halip na ito, pangaliwan ang iyong pagtugon, kakanan ka. Diyos na, kaya nga napagkalaing isip nyo ng gumawa ng masama, dahil sa galit. Pwede tayo, ang sabi dito, you can replace anger with kindness. Kindness. Fear with faith. Bitterness with goodness. Kapag magpasensya, magpatawad. Mas madali yun. Alam niyo yung mga malalaking gulo, away, start lang na maliit na galing. Tapos hindi lang na-manage. Lumangin ang lumangin, nadagdagan. Naisumbat na pati yung mga hindi, pati yung mga tapos na, mga nagdaang panahon pa na pagkakamali, naisumbat na din. Pero ang source lang naman, yung maliit na bagay lang, na hindi lang natin sagad. Naungkat pati yung mga nakalipas. Sino yung gano'n? Pagka nagalit yung ungkat yung mga nagdaan, mga nakalipas, mahirap po yung gano'n. Kung ano lang yung senaryo, huwag natin ipangkat, huwag natin galawin yung mga nakalipas. Ipangkat natin sa limot yung mga masasama, bagay na nangyari sa atin. Matuto tayo para mga paulit, hindi yung para ulitin pa. Ganun po yung mga pagkakamali na past, serve as lesson upang hindi na maulit. Hindi para ulitin ulit. Ayan po yung director response. Alit lang naman po. Kung minsan natin may klina. Be sober-minded. Be watchful. Maging aliwas daw tayo, mag-isip. At maging watchful, maging maingat. Bantayan natin ang ating sarili.
Sapagkat ang kalaban natin ay etong diablo, nakatulad siya ng isang mga pumal ng leon, seeking someone to devour. Wala na may pupula sa iyo. Pero pagkatandaan mo ang kaaway natin ay parang kumatungan ng leon, maghahanap yan ng butas. Ito, madaling magalit. Dito ako papasok, sabi ko sa Satanas. Gamitin ko ng galitin na makagawa siya ng maraming kasalanan. Na makagawa siya ng masama. Ayun, saglit na okay yung pagmumuhay natin. Napadami tuloy yung nagawa natin kasalanan at kasamahan because of galit. Negative emotions are part of life. Sila po yung bahagi ng ating buhay. Part lamang ng buhay. But they don't have to control your life. Ang mga negative, they are part of buhay natin. Ganyan talaga. Sa magagaling tayo ba? They should not control. Huwag sanang sila yung magmaneho sa buhay natin. At siyang sunod-sunuran tayo sa ating emosyon. Huwag nawa. With God's help, sa tulong ng Diyos, tulungan tayo nawa na makilala kung saan naggagaling ang ating emosyon, kung saan naggagaling ang ating galit. Reflect. Tayo'y magbigay ng time. Pag-isipan natin, pag-aralan natin, unawain natin yung sitwasyon. At sa halip na pangit yung gawin nating aksyon, piliin natin yung magandang aksyon. Manalangin din tayo, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa. Pinuulit ko ulit yung verse natin. Apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5. So tulungan tayo ng Panginoon sa ating pamumuhay. Instead na gawin yung mali, piliin natin yung tamang gawa. As God, lahat naman nahihiling sa Diyos. Baka kasi na lang natin hinihiling sa Diyos, paalala lang, baka panay material na bagay. Panay material na bagay, panay physical na bagay. Lord, pagalingin mo ako, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, ganito sana. Hilingin din natin, pati yung ating pag-uugali, mabago. Pati yung ating pamumuhay, mabago. Nahiling mo na lahat. Yung ugali natin, hindi pa natin nahihiling na tulungan na tayo ng Panginoon na may halos. Lahat po tayo. Kaya nga ito yung punteriya natin. Because, sabi ko nga, hindi ka man magawang sitahin ng tao dahil wala ka namang ginagawang kasalanan. Pero yung ugali mo, kasi-kasitaan ka puna-puna naman sa harapan ng tao. Ingatan po natin na yung ugali natin ay hindi napupulaan dahil lamang sa emosyon din pa ito galing. Amen po ba? Let your conflict. Hayaan natin yung emosyon natin mag-glorify, mabigyan ng pagsamba at kalawalhatian ang Diyos at yung emosyon na ito maging pagpapala sa iba. Kung yan ay nakakapanakit, nakakapiksala, hindi yan nagiging pagpapala. So, kailangan kontrolin yan at kailangan hanggang panangalit ay huwag na natin ipakita. Galing. Yan po ang mensahe ng Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat.